Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Neta Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Arcelo Campo. And today, our devotion talks about mabilis ka bang magalit? So, our concept is all about patient. So, ang patient, lalo sa Diyos, ay ang kanyang kabutihan sa hindi agad pagpapataw ng nararapat na parusa sa makasalanan. So, ipinapakita nito ang kanyang mahawang pagtitiis, hindi siya agad nagagalit, bangkos is nagbibigay siya ng panahon para sa pagsisisi. So, hindi ito kahinaan o pagkaantala, kundi isang sadyang pagpapahayag ng kanyang awa para sa parehong mga pinili at mga matitigas ng puso. So, ang kanyang pagtitiis ay nagpapalalim ng kanyang katarungan dahil walang kasalanan ang pagpalalagpasin at ng kanyang biyaya. Dahil sa panahong ibinibigay, marami ang nililigtas. So, wag natin abusuhin ang pagtitiis ng Diyos. Tugunin ito sa pamamagitan ng pagsisi, paggalang at pasasalamat. So, our Bible readings for today is all about Nahum chapter 1 verse 3, ASND version. Ang Panginoon na hindi madaling magalit at napakadakila ang kapangyarihan. Hindi niya pinapalampas ang mga kasalanan. Ang daan ng Panginoon ay nasa ipo-ipo at bagyo, at ang ulap ay alikabok sa ilalim ng kanyang mga paa. So, ngayon dito na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, ang Diyos ay nagpapasensya o mapagpasensya at hindi madaling magalit. So, hindi tulad ng mga tao, ang Diyos ay may malawak na pagtitiis at hinahayaan tayong makapagsisi bago niya ilapat ang hustisya. Pinagliliban ng Diyos ang kanyang paghuhukom upang maipakita ang kanyang biyaya. So, ang pagkaantala ng parusa ay pagkakataon para sa atin na bumalik sa Kanya at tumanggap ng kaligtasan. And lastly, dapat tayong maging mabilis sa pagsisisi. So, yung bawat araw ay isang biyaya at hindi natin dapat ipagpaliban ang pagtugon sa pananawagan ng Diyos sa kabanalan. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is huwag abusuhin ang pagtitiis ng Diyos. So, ang kanyang kabaitan kasi ay hindi lisensya sa patuloy na kasalanan, kundi paanyaya sa pagbabago. Second is maging mabilis sa pagsisisi, gawin ito ngayon. So, ang tunay na pagsisisi ay hindi ipinagpapaliban dahil ito ay pagtugon sa banal na espiritu sa tamang panahon ngayon. And last is maging mapagpasensya gaya ng Diyos. So, dapat matuto din tayo maghintay, magpakumbaba at huwag agad magalit, lalo na sa mga relasyon sa pamilya, simbahan at trabaho. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit kailangan tayo maging mabilis sa pagsisisi. So, para sa akin, dahil hindi natin hawak ang ating mga oras at ang pagtitiis ng Diyos ay may hangganan. So, yung bawat pagkakataon na ipinagkakaloob niya ay isang tawag tungo sa pagsisisi at pagbabago ng buhay. So, kung patuloy tayong nagtatagal sa kasalanan, inilalagay natin ang ating sarili sa panganib ng kanyang paghatol. So, dapat mabilis tayong magsisi dahil mahal tayo ng Diyos at nais niya tayong mapatawad at mapanumbalik. So, ngayon na naman po tayo sa aking natutunan sa araw na ito about sa ating devotion. So, yung natutunan ko po na ang Diyos ay hindi pa dalos-dalos magparusa, kundi mapagpasensya at puno ng habag. So, syempre, ngunit hindi dapat natin abusuhin ito sa pagpapatuloy sa kasalanan dahil ang tamang tugon ay pagsisisi at pagbabago ng landas. So, yung bawat araw is pipiliin kong sundin ng Diyos, magsisi sa mga pagkulang ko at matutong maging mapagpasensya rin sa kapwa tulad ng kanyang halimbawa. So, ngayon po, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagtitiis at kabutihan. Lord God, patawarin mo po ako sa mga pagkakataong kami po'y naging matigas ang puso at pinabayaan ng iyong tawag sa pagsisi. Lord God, linisin po kami puso at turuan po kami maging masunurin, mapagpakumbaba at mapagpasensya gaya mo. Lord God, tulungan mo po kami magbago at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen.